Dito naman tayo mag-ani sa kakatayo lang namin nung May. 50% lang yung nag-produce. So this is a learning experience for me. Oh, bigat. Ang ganda ng ilalim niya, oh. Wow. Bigat. Ang ganda ng kulay nito. Yeah. Dalaw. Kunin. Ito, galing to sa isama ko sila dito sa... Look at that. Parang bulate. Ito ang aking ani dito sa Hello ulit. Dito naman tayo mag-ani sa bago naming greenhouse, sa malaking greenhouse. Ito yung aking dala. Paglalagyan ko ng mga kalabasa. Teka lang, pakita ko sa inyo yung aming greenhouse. So, ito pa yung isa naming greenhouse na kakatayo lang namin nung May. So, yung mga pananim ko dito is late na i-transplant. Tara, pasok tayo. Ayun. So, masasabi ko na yung aming mga pananim dito ay 50-50. Kasi 50% lang yung nag-produce and 50% ay hindi masyadong nag-produce. Dahil May na namin ito natapos at late na ako nakapag-transplant dito ng mga pananim. Kagaya nitong okra, ayan, namumulaklak pa lang sila at ayan, inabutan na ng lamig. Ayan o, namatay na yung mga bulaklak. And then, yung aking mga beans, yung nangyari dito is, may nakahalo palang pole beans, yung beans na gumagapang. Kaya ayan, yung nangyari, wala pang mga bunga sila. And dapat yung itanim namin dito is yung bush beans lang, itong mababa lang, gaya nito oh. Pero late na rin ako nakapagtanim dito. Kaya ayan, yung bunga nila kakaunti, tapos hindi sila masyadong malulusog. Tsaka yung pagtanim ko dito kasi ang dami. Siksikan yung mga tanim. And then, ito yung aking mga ampalaya. Hindi pala nila gusto dito sa gilid ng plastic. Kasi plastic ito. Sobrang init pala ito sa ampalaya. So, this is a learning experience for me to have this kind of greenhouse. Dapat pala, yung mga viney na halaman dito sa gitna itatanim. Same din dito sa aking mga sitaw. Ayan oh. Hindi sila masyadong lumaki kasi sobrang init pala talaga sa gilid. And then, may mga talong ako dito. Ayan o, namumulaklak pa lang sila. Pero inabutan na rin ng lamig. Ang dami pa naman yung talong. Ay, nako. And then, dito yung mga beets. I don't know kung ilan dito yung may laman. Tsaka siksikan talaga yung pagtanim ko dito. Na ano ako, masyado akong na-excite na magkaroon ng malaking greenhouse. At naparami yung aking tanim. Tapos, nag-try din ako dito ng carrots. Tingnan natin kung may mga laman yan. Ayan. Tapos dito may zucchini, iba't ibang klase ng kalabasa. Doon sa dulo may pumpkin. Saan na yun? Ayun, may pumpkin, oh. And then, dito yung patola na hindi ko makuha-kuha yung kiliti. Yan lang kalaki yung bunga niya. Ay, nako. Ito yung aking mga cucumber. Ayan, oh, nanilaw ng mga dahon dahil sa lamig. Ayun, may mga bunga yan dyan. Tapos ito, may mga gourd ako dito na ito yung itsura. Ayan, itong isa, ang laki. First time ko din itong itanim. So, I think perfect naman yung timing ko ng pagtanim. O maybe, mas agahan ko pa yung pag-start. Kasi yung mga tanim ko, sinisimulan ko talaga yan sa buto. Under the grow light. Ayan. Tapos dito, may mga beans din dito na purple. Pero ayan o, inabutan na rin sila ng lamig. Ayan, namatay na. Ayan, nag-mold na. Yun lang aking konting kwento about sa nangyari dito sa aming bagong greenhouse. Next year will be better. Alright. Simulan tayo mag-ani. Gusto kong unahin yung pumpkin doon kasi excited ako sa mga pumpkin at kalabasa. Mas gusto nila dito kasi mainit. Napakainit. Ay, may malaki! Alright, unahin ko doon sa dulo. Here's my first pumpkin! Ang ganda niya! Kunin na natin to. Ang ganda ng tunog. Maybe isang linggo na siguro akong hindi nakapasok dito ng greenhouse. Ayan! Hala, kukunin ko na to. Tinali ko para hindi malaglag yung kanyang vine. Hala! Ang ganda niya! Oh, bigat! Oh my gosh! Oh, ayan. Hala.
ilalim, may nagtatagong maliit na kalabasa. Ayun, ang cute. Diba? And then, meron pa ditong isa, oh. Sa ilalim, oh. Nakakatuwa. Uy, ang ganda ng ilalim niya, oh. Hindi ko alam kung anong uri ng kalabasa to. Ganda. Meron pa dito sa ilalim, oh. Parehong kalabasa lang din. Oh my gosh. Oh, cute. Ang ganda talaga ng sa ilalim niya, oh. Nakakatuwa naman. Wow. Ang lalaki ng kanyang ano, oh. Ano to, stalk? Wow. Ito pa isa. Nakakatuwa magpatubo ng ano, kalabasa. Yay! Ayan, nilabas ko muna sila sa aking tray kasi panigurado hindi magkakasya to lahat. Ilagay ko na lang sila muna dito tsaka hakutin gamit yung wheelbarrow kasi marami itong mga kalabasa ko. Ito pa pala yung isa. Dito, may spaghetti squash tayo. I'm pretty sure this is spaghetti squash. Ganito kasi yung itsura niya. Pero malalaman talaga natin yan pag binuksan na natin to. Oh! Nakakita na ba kayo ng spaghetti squash? One of these days, bubuksan ko to at magluluto ako nito para mapakita ko sa inyo kung bakit ito tinawag na spaghetti squash. Wow, grabe ang laki! Let's see kung ilan yung maaani nating mga kalabasa. Meron ulit dito. Putulin ko na itong mga dahon na to sa gabay. Grabe ang laki niya. Wow! Ipunin ko sila dito. Yeah. Dito may isang klase. I don't know kung kalabasa ito or pumpkin. Hindi ko alam yung pinagkaiba ng kalabasa sa pumpkin. Ano yung pinagkaiba? I think ito yung mini pumpkin. Yan. Tapos, tingnan nyo oh. Namumulaklak pa sila. Kawawa naman. Ito na bulok na. Hindi na pollinate. Tapos, ayan oh. Ang dami pa oh. Hoy. Kunin natin itong mga baby. Sayang. Yan oh. Ang cute lang. Yan yung malaking pumpkin na nadaanan natin kanina. Oh, wow. Ito yata yung pinakamalaki. Mas malaki yata ito kumpara sa isa kanina. Ayan. Wow. Bigat. Ito naman yung kalabasa na itinanim ko galing sa buto ng kalabasa ng aking kaibigan. Ayan oh. Pero hindi na sila lumaki. Wala na silang time. Late na sila namunga. Late na. Ay, ito. May pumpkin pa yata ito. Kunin na rin natin to. Sayang. Kahit maliit, okay lang. Tingnan nyo dito, oh. Parang walang bunga. May nakatagong kayamanan. Kayamanan. Sana lang all. Kayamanan, oh. Grabe. Grabe pala kung mamunga itong spaghetti squash. Grabe. Ay, may maliit dito oh. Ayun. Meron dito isa. More spaghetti squash. Ayun. Wow. Nakakatuwa naman itong mga kalabasa na to. Cute. Kita nyo yan. Ito yun. Ito yung mature na. Yan. Ang ganda ng kulay nito. Lagyan natin itong mga maliliit dito. May mga nakuha pa akong maliliit. At meron pa tayo ditong isang spaghetti squash. Masipag mamunga. Nag-attempt din akong magpatubo ng cantaloupe. Sobrang liit ng bunga. I don't think na hinog na ito. Wala pang amoy. Usually, diba, pag hinog na may amoy siya.
Ito wala. Pero kukunin ko na rin to kasi patay na rin yung halaman niya. Oh. Next natin na kukunin is itong napakagandang bottle gourd na first time kong itanim. Diba? Ang ganda niya. Oh, itong iba maliliit pa. Ang dami pala niya mamunga. Yan, kakaibang upo. There's another one. Oh, wow. Tingnan nyo dito, oh. Madami talaga sila mamunga. Wala lang talaga silang enough na time. Ayan, oh. Ang gaganda nila. Actually, hindi ko pa nasubukan itong kainin. Hala ba, parang nasira na ito ng frost. Medyo malambot. But we'll see. Oh, ang dami ng bunga. Pero ang liliit pa. Ito naman. At naknang patola, hindi ko makuha yung kiliti niya. Ang liit. Better luck next time na lang. May mga cucumbers pa ako dito. Ayan, ito isa. Yan, sama kayo dyan ng patola na liit. May maliit pa na cucumber. Wala na. Dito, may isang uri din ng kalabasa na pinag-aaralan ko pa kung kailan yung best time na simulan sila. And ito, palpak. Masyadong late na ko nang na-transplant dito. Ayan o, bulok na to. Sa lamig. Ito mga hindi lang bulok yung kukunin natin. Ang ganda pa naman ng itsura niya. Oh. Grabe, ang laki ng kanyang puno. May isang uri tayo ulit ng kalabasa dito. Kagaya ng kalabasa na itinanim ko sa garden. Itong yellow squash. Ayan. Ang ganda, diba? Madali lang siyang kunin. Marami ito kumamunga. Kaya lang, wala kaming masyadong pollinators dito. Kaya hand-pollinated ito lahat yung aking mga pumpkin at kalabasa dito. Ito mga iba, oh, hindi ko na yan napansin. Kailangan talaga ng pollinators. Ayan. Meron tayo ditong napakalusog na zucchini. Napakalusog ng kanyang halaman, ng kanyang mga dahon. Tingnan nyo, ang lalaki, oh. Dito ko kinuha yung napakalaking zucchini. Ito, kunin na natin ito isa. Wow. Tapos may isang puno pa dito, oh. Hindi ko napansin. May malaking bunga pala dito. Sa sobrang lago kasi ng kanyang halaman. Hindi mo na makita kung may bunga o wala. Uy, ang laki! Wow! Pero gusto ko ipakita dito sa inyo, oh. Na, yan. Ang daming nabulok na bunga dahil hindi na pollinate. Ay, nako. Mahirap, wala akong time dito na mag-check every morning para i-pollinate sila. Ay, nako. Hindi kaya ng mga insekto. Ayan, una bulok na. See. Marami sanang bunga. Ayan, ay. Ay, nako. Ay! Labsak. Ayan. Ganyan yung nangyari sa bunga kapag hindi na pollinate yung bulaklak. Nabubulok. Hindi mo lumalaki. Alright. May malaki tayo ulit. Dalawa lang pala yung naitanim ko na zucchini. Grabe. Wow. Ang haba. Tingnan natin kung may laman itong mga ano dito, mga beets. Oh, ito meron. Oh, meron din to. Hindi gaano malalaki. Pero okay na kaysa sa wala. So far yan na yung ating nakuha, oh. Mamaya ko naputulan ng ano, ng dahon. Ito ko tayo. Ito. Mukhang malalaki yung nandito. Yan. Ay,
Ay, ito yata ang pinakamalaki. Wow! Look at that. Nagkalaman din pala yung dito sa greenhouse. Gusto yata nila dito sa loob ng greenhouse kesa dun sa sa garden namin. May kumain na bubuet. Buwet. Maliit na daga. Ay, pwede naman pala ganito na lang. Tapos tapon ko dyan sa gitna. Kunin natin kahit ganito kalalaki. Ito yung paboritong gulay ng asawa ko. Gawing salad, yan yung paborito niya. Beet salad na merong boiled egg. Ito na lahat yung aking beets. Sobrang liliit. Ito lang yung decente na size. Oh, kung sana lang ganito sila lahat kalalaki. I think I know why nagkaganito yung aking beets dito sa greenhouse. Dahil hindi ko ito napanapisan na kaagad. Ayan, nag-aagawan sila ng sustansya kasi yung pagtanim ko mga 3 seed sa isang butas. Next naman itong mga carrots dito. So first time ko magtanim ng carrots sa loob ng greenhouse. Same with beets. So let's see kung ano yung resulta. Hanapan ko kayo ng malaki para buena mano naman. Kasi alam kong maliliit lang yung mga laman nito. Usually, malalaman mo na malaki yung laman kasi nakaulbo. Nakaulbo ba yan sa Tagalog? Nakaprotrude yung kanyang yung ulo niya. So, ito, may malaki dito na purple. Ito, para sa inyo to. Pang buena mano. Naputol. Let's see kung ano kahaba ito. Oh my gosh! Ang haba, pero maliit. Maliit yung sa dulo. Yung ulo lang yung malaki. Parang isda. Parang bulate. Ito, meron din. Anong kulay kaya to? Ay, pula! Wow, ang ganda ng pula. Ayan o, iba't ibang kulay ng carrots. Let's see, maghanap pa tayo. Ay, cute. O, puti. Ay, ito. Okay na rin. Kawawang mga carrots sa beets. Mga stunted. Ito yung sinasabi ko na 50-50 itong aking mga tanim dito sa greenhouse. Ay, ang cute. Oh. Wow. Pero alam nyo ba na yung the best tasting na carrots is yung mga maliliit. Sobrang tamis. Ayan. Ito yung pang snack. Ay, nako. Ang ganda sana ng mga kulay niya. Oh. Puti, pula, tsaka orange. Let's see this one. Ay, ang liliit. Ay, kawawa naman yung aking mga carrots. Mga, anong tawag sa amin sa kapis? Mga, tawag gani sini, mga arikutoy. Arikutoy. Ayan sobrang dikit-dikit. Huwag nyo akong gayahin. Dapat panipisan yan yung mga carrots na yan. Kaya ang liliit siguro nito. Nako. Ayan na yung ating palpak na carrots. Grabe. Tingnan nyo to. Bakit ang haba nitong iba? Oh, sobrang haba. Ang lalaki ng yung ulo niya. Pero yung sa ilalim, ang liliit. Purple ulit ito na carrots. Ito yung mga carrots na magandang i-roast o kainin na hilaw. Tingnan nyo sa labas. Oh my gosh, ang lalaki ng snowflakes. Ang basang snow, wet snow na tinatawag. Ay, grabe ang lakas. Hoy, alright. And ito, namumunga pa lang Ito naman, bush beans, yung mababa lang. In fairness, may malalaki dito na bush beans. Baka makapag-pickles pa tayo nito. Ito yung paboritong pickle ng pamangkin ng asawa ko. Dalhan ko sila lagi ng isang jar at ayan, nauubos nila agad. Pinangsasnack yung pickles. Ayan. Oh, hala.
Ito, galing to sa pole beans. Malalaki. Bakit mas nagkabunga pa yung pole beans na matagal yung ano, grow rate? Na mabagal yung grow rate. Hindi ko alam. Nakakalukang beans. Ang konti lang na naani. pero in fairness, may mga malalaki rin. Tapos ito pa yung isang arikutoy. Isa pang nakakaloka na tanim, yung ampalaya ko na mahahaba. Arikutoy dahil sobrang init dito sa plastic. Oh, nasunog yung kanyang mga dahon. Ayan, oh, tingnan nyo. Nagsunugan. Pero may nakain naman ako dito. Yun nga lang, hindi sila malalaki. Tapos may pabilog din ako na ampalaya. Napanood nyo yun? Yung pabilog na ampalaya. Oh, ayan, oh, marami pa sanang bunga. Maliliit. Ito. Yan. So, ganyan yung nangyari sa kanila, oh. Sobrang init. Natusta yung halaman. Better luck next year. Sa gitna ko na to sila itatanim next year. Isama ko sila dito sa beans. May purple at pink din pala ako na beans. Ayan, oh. Pero ang liliit din nila. Inabutan din sila ng lamig. Marami sana to kung malalaki sila. Ayan. Ito na lahat guys yung aking ani dito sa aming malaking greenhouse. O diba? Ang gaganda. Na-arrange ko talaga para may maganda tayong picture. Happy na ako na kahit konti lang yung harvest dito. Napakaganda naman ng kanilang mga kulay at ang lusog nila. Lalo na itong mga mature na kalabasa. Kahit na hindi gaano marami yung aking naani dito sa greenhouse na to, sobrang nakakatuwa yung makulay na harvest. So, ito yung ating mga pumpkins. Ayan, dalawang malalaki at medium size na pumpkins. Nandito naman yung mga kalabasa. Ayan. Oh, ang ganda ng kalabasa na to. Wow, nakakatuwa yung ilalim niya. Parang dalawang kalabasa na kinumbine. Ayan. Tapos ito naman yung mga mini pumpkins. Ayan, maliliit. Maganda ito pang decoration sa fall. And then dito sa kanan, yung mga naglalakihan nating spaghetti squash. Masipag pala mamunga at matibay pala itong bunga ng mga spaghetti squash. May bottle gourd din tayo. Yellow squash. Ito, sari-saring harvest ito. Ito na yung mga hindi lumaki. May patola, may cucumber, may gourds. Tapos, nag-iisa nating cantaloupe na napakaliit. I think hilaw pa to ang tigas. Nandito rin yung ating beets. Dito naman sa kaliwa, tingnan nyo, ang lalaki talaga ng spaghetti squash. Ayan. Tapos, may malaki tayong bottle gourd. Nag-iisa lang yung mature. Ayan, may maliit din dito. Yung napakahabang zucchini. At maliit na zucchini. Ito, halo-halo na rin niya mga hindi lumaki, including yung ampalaya. At ito yung ating napakakulay na carrots. Ayan o, kahit maliit sila, nakakatuwa. Nakakakilig yung kanilang kulay. Basta nakaka-happy. Nakaka-happy makakita ng iba't ibang kulay ng harvest. Ayan o. Oh, wow, ang gaganda talaga nila. Ihahakutin ko na to sila. Oh, munti ko na makalimutan. Nandito pala yung beans natin na green, may pink, at saka purple. Yan o, hindi na sila lumaki. Wala nang masyadong time. Pero okay lang, may mga malalaki din naman. Ayan. Salamat sa panonood guys. Hahakutin ko na to sa loob ng bahay. Bye-bye! A beautiful wheelbarrow of pumpkin and squash. Tingnan nyo dito guys sa labas. Oh. Namumuti na yung paligid, pero yung mga dahon hindi pa lahat nalagas. And yung aking garden, ayan, nabalot na ng snow. Ang puti na ng paligid. Oh, 'di ba? Ang aga ulit ng snow.